Hi mga saswang! Welcome back to my YouTube channel! So yan, it's a rainy afternoon and talagang nag-uumpisa na ang rainy season. And dito masusubukan na kung matibay nga ba ang ating mga kabubungan. So ayan, syempre ngayon mga sis is magbibigay ulit kami ng update sa ating bagong bahay. So aaraw-arawin na natin to mga sis kasi parang araw-araw is kailangan natin ng pambayad. So kaya naman mga sis, stay tuned, charing. So kaya naman mga seswang, samahan nyo kami. Ayan, dahil papunta na kami doon. And ayan mga seswang, kakain tayo muna ng ating lunch. So ang lunch natin na niluto ni Mo ay ang bangus. Bangus. So kasi kanina ang breakfast namin gulay. So ngayon naman is bangus. So yun yung mga kinakain namin, mga breast na chicken, gulay, isda. So, ayan ang mga healthy. So, ang ginawa niya lang dito is in-air fry niya, tapos nilagyan niya ng mga herbs and spices. So, hindi niya na to nilalagyan ng mga pampalasa. Okay na yun, kasi parang medyo malinamnam naman kasi yung bangus, 'di ba? Pati yung mga tilapia, yun yung mga malilinamnam na kahit hindi mo masyado or kahit hindi mo natimplahan, meron na siyang linamnam na na lasa. Pero ito lang talaga yung isda na kinakain namin kasi parang yung tilapia medyo mataas din sa uric. Yan, uric. So kaya kain tayo mga sis. Ang sarap. Lame. Wow. And thank you nga pala kay Tita Becky. Ayan, dahil si Tita Becky, mga sis, mong talagang laging nakawatch out sa mga vlog namin, lalo kapag may mga cooking videos kami. Nagko-comment din siya doon na bakit daw takot na takot kami maglagay ng salt. Eh, hindi naman daw dapat kinatatakutan yung salt. Pero, ewan ko ba mga sis, simula kasi nung na-diagnose ako ng CKD and kung ano-ano yung mga saan siya nakukuha. So, sa mga alat na pagkain, sa mga processed food. So, kaya medyo, alam mo yun, natakot talaga kami sa totohanan lang na maglagay ng maraming salt or mga gumamit ng mga pampalasa. So, kaya kung makikita niyo yung mga videos namin na nagluluto, more on mga nilalagay lang namin yung mga herbs lang, yung mga bawang, sibuyas, tapos yung paminta, tapos yung ibang mga herbs lang, basta wala ng mga seasoning or mga pampalasa. Kung tatanungin yung mga seswang kung masarap ba, anong lasa, nung una medyo naninibago kasi syempre sanay tayo sa mga malalasang pagkain, yung may mga maraming patis, maraming magic, betchin, or kung ano-ano man yung mga pampalasa. So talaga maninibago tayo, pero alam mo yun, araw-araw na namin siyang ginagawa, araw-araw na namin kinakain, parang nai-embrace na namin yung lasa. Tapos kapag kakain lang kami ng may malasang pagkain, sobrang alat na sa amin nun. So, ganun talaga. Kung ano yung mga nakasanayan mo, yun yung parang standards mo. Pero, pag tumatagal mo na siyang gawin, wala na, parang masasanay ka na masarap na siya, normal na lang, ganun. Ganun. Akala ko din nung una mahirap. Kasi sa mga diet, hindi ako talaga open masyado sa mga diet Pero, yun yan, natanggal na natin yung rice. Tapos, yung ibang mga meat, ayan, yung mga beef, ayan, di na tayo nagbe-beef. More on mga fish at saka mga gulay, tapos chicken. Yun na lang yung mga kinakain natin. Akala ko pa noon, hindi ko kaya kasi, di ba nagda-diet si Mo, tapos sinasabi ko, ako never talaga akong hindi magkakanin kasi ang sakit ng ang sakit sa tiyan, mga ganyan-ganyan. Pero kaya naman pala. Isip lang natin yung talagang nagpipigil. And syempre, kapag papasok ka sa mga ganong eksena, yung mga diet, hindi mo naman kailangan bigla. Paunti-unti mo siyang i-eliminate, katulad ng rice. Paunti-unti, di ba? Simula sa 1 cup of rice hanggang sa patagal ng patagal, kinakalahati ko na, hanggang sa pakonti ng pakonti, hanggang sa tinanggal ko na siya. Hindi naman yung automatic na, bukas hindi ako mag-rice. Hindi naman ganun yun. Mahirap siya mga seswang. Pero kailangan lang natin ng proper diet or proper communication with our stomach. And basta nagsasabayan sila, yung stomach mo, yung mindset mo,
yung sarili mo, yung willingness mo talaga na mag-diet. So, ayun, syempre kung anong goal mo maging healthy, kailangan mong mag-change ng lifestyle, and syempre yung mga kinakain mo, ganun. Kasi isa din sa mga pagkain talaga yung makakakuha ka ng mga sakit. Pero pag nasanay na kayo mga seswang, sobrang gaan na sa pakiramdam. As in yung before, yung hindi lang ako makakain or mapuyat lang ako ng mga ilang oras, parang kumukulo na yung tiyan ko. Never ko nang na-experience yon simula nung na-eliminate ko na yung mga dapat i-eliminate na pagkain and tamang portion lang ng pagkain. Hindi na ako ina-acid, hindi na ako yung mga, alam mo yung kapag nasanay tayo sa mga malalasang pagkain, pag after natin kumain, inaantok tayo. Yun yung tinatawag na food coma. Hindi na ako food coma kasi, alam mo yung parang ang gaan na sa pakiramdam. Wala ka nang nararamdaman sa tiyan mo na yung parang ina-acid ka, tas yung magugutom ka. Wala nang ganun. As in parang naging na-refresh yung bituka mo. Ganun yung eksena niya. Diba sabi nga nila mga seswang, it takes courage to change your habits, but it takes even greater courage to change your lifestyle. So, ganun lang yun mga ses. So, kaya kailangan simula ngayon, mag-change lifestyle na din kayo. Sabay-sabay tayong maging healthy, ganyan. Mahirap pero uunti-untiin hanggang sa masanay na tayo, diba? Ganun yun. Kain. Walang rice. Ito lang. Pero hindi naman to ubusin ko. Hati kami ni mo dito. And kung matatanong nyo mga seswang kung kumakain pa kami sa labas, yes, pero minsan lang. And syempre may mga instructions na like syempre pumipili kami ng kakainan namin sa labas, yung i-cook pa, yung mga ganun. Kasi kapag ready to eat na, hindi mo na i-instruct na bawasan yung ganito, tanggalin yung ganyan. So, yun, kumakain, syempre, tao kami, nakaka-experience din kami ng parang, nakakamiss kumain sa ganito, ganyan. Pero yung mga fast food, hindi na talaga kami kumakain. Yung mga paluto, kasi may mga fish doon at saka may mga healthy foods, healthy plates, mga ganon. Tapos sinasabi namin, ano po yung yung fish nyo dito, templado na. Pwede pong patanggal. Tapos yun, sinasabi nila na, templado na po siya, pero may mga hindi pa kami na mamarinate. Ayun. Nasasabihan namin ng instruction. And kung hindi naman talaga, no choice, gulay. Pero babawasan namin ng mga pampalasa or tatanggalin namin yung mga patis, yung mga pampalasa na sinasabi nila. Kasi ayun talaga mga seswang mahirap. And alam niyo ba mga seswang, share ko lang din to, nung isang restaurant na kumain kami and may mga baon kasi kaming mga herbs and spices, 'di ba? So katulad nung nagkondo kami sa QC, may mga dala na kaming pampalasa. So dala-dala talaga namin siya every time na aalis kami kasi syempre kami sa namin sa diet namin as in strict kami. So sinabi namin na pwede pong ito na lang yung ipalagay or kahit di nyo natimplahan kami na magtitimpla. And ayun, sobrang salute din sa mga ganong klaseng restaurant kasi alam mo yun, inaano din nila, kino-consider din nila yung mga bawal sa'yo, yung anong gusto mo. Kasi syempre, customer ka, susundin nila kung ano yung gusto mo sa pagkain. And syempre, sa mga katulad ko na may mga sakit, may mga bawal na kainin, may mga bawal na pagkain, syempre, yun yung isa sa inaano namin. Thankful and grateful kami sa mga ganong klaseng restaurant na willing na i-adjust or tanggalin yung mga standard na lasa nila para lang makater ka. Siyempre, concerned sila sa health mo, di ba? Ganun. So, thank you so much sa lahat ng mga restaurant na mga ganyan. Sana dumami pa kayo kasi marami ding may mga sakit na nagki-crave sa mga pagkain sa labas. Yung iba hindi rin maiwasan talaga. Pero, yun nga, may mga restaurant din na nagtatanong kung ano yung mga allergic ka, mga bawal kang kainin, di ba? So, thumbs up. So, ayan, update na lang namin kay mga seswang pag andun na kami sa bahay and tapusin ko lang tong aking kinakain. So, be right back! You got me begging pretty please. I'm so hung up on you. I couldn't tell you what it feels like, but I sure think you do. Where do you go
So yan mga seswa, nga dito na kami sa bahay and andito na kami mag-i-start sa taas. Ayan yung isang room natin dito. So anyway, ay meron pala kami nabasang isang comment na ayan kasi nga ito yung isa sa mga maling pintura dito sa bahay. So sabi doon is kapag may mga maling gawa daw is gumagastos pa daw ba kami or in additional. Mga seswang wala na kaming ginagastos kasi itong bahay is naka full contract na siya. So in case na magtaas man yung mga bilihin ng mga materyales, hindi na kami apektado doon. And yung mga maling-maling pintura is nasa kanila na yon. So pag-uusap na lang nila yun ng team nila. So, ayun, wala kaming binabayaran na kapag may mga mali sila. So, inaantay na lang din namin kasi mali yung mga pinturang na ipinadala nila dito. So, ngayon is walang gumagawa ng mga pintor until now. So, siguro inaantay nila yung mga bagong pintura, which is yung mga in-approve naming mga final paint dito sa bagong bahay. So, yun, wala pa until no na delivery ng mga pintura. So, kaya naka-stop yung aming pintor dito sa bahay. So, may nagsabi din dun na maganda din daw yung tall white na pintura, which is eto yun. So, ayan mga seswang, ayan, tall white yan. Pero, maganda rin naman siya. Pero kasi hindi yan yung na-approve naming final paint dito sa bahay. So, actually, parang hindi naman din sila nagkakalayo. Medyo nadidiliman lang talaga kami dito sa paint na to. So, kaya inano namin na yung in-approve namin pintura, yun yung ilagay dito sa aming bahay. So, siguro na lang nila, na look nila, na natabunan, mga ganun. Pero, ayun, nire-revise na rin naman na nila. So, waiting na lang sa mga pinturang dadalhin dito kasi yun yung in-approve namin. So, anyway, ayan, nandito na din yung ibang mga pang-glass natin. So, it's giving aluminum shade. At ang gaan. Magkano to siya? 100. Ang gaan, babe. Ang nipis. Kaya ko siya maging barbell. Parang carton. So anyway, andito din pala yung gumagawa ng mga salamin. So di ko alam kung magiging full yung naman gawa dito. So today pala mga seswang is Friday, June 5, 2:28 p.m. Ayan, nakalimutan natin intro. Ang gaan niya, be. Pwede ko siya ipang barbell. Kaya ko siya. Ano, kayang-kaya to ng 12 years old. Siya gawing barbell since din to, 'di ba? Magiging gym. Ito na lang iba-barbell natin. Kakalasin natin dyan sa gagan-gano natin. Hindi ko alam kung ganyan talaga. Pero wala naman. Hindi naman tayo expert dyan sa glass. So anyway, dito is hindi pa siya nakakabitan. Pero ngayon is magbibigay tayo ng update dahil may mga bagong update kaming ibibigay sa inyo dito. So kagaya na lang nitong ating mga hamba sa pintuan. Mga sis, na din siya. Naka-varnish na. So tignan nyo naman ang pagkaka-varnish. Ay, ang ganda! It's giving kabitan na ng pinto at lumipat na tayo. Ganun ang eksena niya. Ano, ang ganda. Diba? So, ito din. Another pinto. Nakaano na. Pati dito sa CR natin. Oh, wow. Parang halos lahat mga sis ng hambas sa pintuan namin naka-varnish na. Oh my God. Di ko na kung ito na yung pinaka-final or mayroon pa siyang final coating. Medyo darker pa or eto na. Di ba natin sure? Pero nakikita na natin na ganyan yung kulay ng mga wood type or hamba dito sa aming bahay. So kaya may mga pajaryo-jaryo para hindi maapektuhan yung mga pintura nila. So titingnan natin dito sa isang CR. Wow! Dito din! Nalagyan na din nila ng varnish. Wow! Nakakatuwa! Pasabog! Again. Masabog siya mga sis, di ba? Unti-unti na talaga siyang natatapos. Gusto mo yon? So, ayan mga seswang ang mga ilalagay kasi na pintuan dito, mga solid. So, di pa kami sure kung solid or baka ilagay nila yung PVC. Ang isang tadyak mo lang sira na. Ganon. Pero mas maganda kasi solid talaga siya mga seswang, di ba? Para ma-feel mo na yung ginastos mo very worth it. Kasi makikita mo nga bawat details ay hindi putyo-putyo. Ganon, diba? So dito, kikita natin sila sa labas. Mga sis, umuulan na. Oh. Sila patapos na yung gate nila. Wow! Tapos na yung gate nila, be. Tag-ulan na talaga. So good luck talaga mga sis. Nga naway
walang makitang tulo or kung meron man, at least maaga natin makikita at masasabi na merong discoloration yung aming kisame. Ibig sabihin, merong nangingitlog. May tulo. Pero so far mga sesong wala pa naman. Pero isa din yung sa pinag-pray namin na kahit madaanan siya ng isang malakas na ulan, di ba? Para kahit papano makita na natin agad kung merong mga problem na i-adjust sila dito sa ating kisame. Ganyan, nakakatuwa kasi may mga pa-varnish na. Kahapon wala pa to. So far yun pa lang naman yung mga update dito, which is yung mga varnish na nagaganap. And dito, mga sis, ay, ayan, pinagpapatuloy na nilang gawin yung ating natural stones. Ayan, di ba? May mga patong-patong na at malapit na nilang matapos. So, mayroon lang silang mga kinakat dito, kagaya ng mga ganyan, kasi may mga bawat areas kasi na maliit lang yung kailangan. So, kaya pinuputol nila. So, ayan, hayaan na muna natin sila dyan. So, careful lang tayo kasi baka malaglag kay walang harang. So, hindi na tayo pupunta doon kasi nag-umpisa na si Kuyang mag-varnish doon sa ating master's bedroom. So, ayan, kung makikita nyo, di ba? Talagang naman, di-spray lang pala talaga siya. Ayan, di ba? Ini-sprayan lang ni Kuya ang pagbabarnish. So, bago na talaga ngayon, before, pinipintura-pintura yan, brush-brush yung mano-mano. Ngayon, hindi pintura ng ganyan para isang mabilisan. Hindi na kami makapag-update doon kasi binugahan na mamaya. Masama tayo sa varnish, maging tayo, ganyan tayo. So, ayan dito din, mga seswang, tapos na din i-varnish ang ating mga hamba. So, actually, doon na lang yung hindi pa natatapos lagyan ng varnish sa ating main door, doon sa ating master's bedroom. After nun, yung sa CR naman, mga hamba-hamba. O, di ba, mabilis na lang yun siya. Hindi na lang natin sila istorbohin doon para hindi sila maanuhan, maapektuhan, makasabihin nila, di po kami makatrabaho kasi andyan kayo nag-vlog. O, hindi na lang tayo magapunta doon para hindi natin sila maistorbo at tuloy-tuloy ang kanilang paggagawa. So, meron akong isang malaking update sa inyo. Excited akong bumaba. So, kaya naman, pumunta na tayo sa ground floor. So, ayan mga seswang, dito na tayo sa ground floor. So, ayan, pagpasensyahan nyo na agad-agad kung maingay kasi okay na yun na tuloy-tuloy yung gawa nila kaysa naman na patigilin namin sila. So, ayan, mga seswang dito is excited ako ipakita sa inyo dahil nakabit na ang ating mga glass. So, OMG, ang mga pabintana. Wow, pasabog. O, ilang bintana na to? Glass. 1, 2, 3. 3 glass na po ang nakakabit. So, hindi pa lang nila nakakabit yung isang malaki dito. And dahil pinafabricate pa sa planta. Siguro ginagawa pa. Pero nakita namin is yung mga ganitong bintana ay nailagay na. So, kaya na-excite kami mga sis. So, hindi lang yan. Dahil dito din, ayan dito sa kabila. Actually, area namin ng dining area. So, ayan, nakabit na din dito. Oh, OMG, pasabog. Isa yung indication na malapit na matapos ang ating bagong bahay. So, kaya naman tuloy-tuloy ang kanilang paggagawa. So, pupunta tayo dito sa isang room dahil dito ay naikabit na din. Kaya medyo dumilim lang siya ng very light. Hello po. Ayan, kung mapapansin nyo, nandito na. Naka-install na talaga siya. At wala nang hangin dahil na-trap na niya. So, pwede naman yan siyang buksan. Ay, bawal pa yan buksan ata. So, dalawa na naikabit dito. Di ba? Kaya medyo dumilim na siya. Alam, malapit na talaga. Lipatan na talaga to siya. Di ba? Pero yung kisame natin, marami pang mga octopus. Nakalawit dyan. Adobo ka mamaya. Charot lang. So, ayan, di ba, yung isang room natin, nakabit na din yung mga glass. So, titignan natin dito sa isa pang room kasi dito sa labas natin, nakita na natin may mga nakakabit na. Ay, dito wala kasi malaki siya malaking glass yung ikakabit dito. So, kagaya doon, yung mga malalaking glass, hindi pa nila na ikakabit. So, tanawa daw, ay, wala pa din. At para dumami po ang pusit. Ay, dito din. Ginagawa na yung sa pantry. Ayan, Diba? Nilalagyan na ng bintana. Kaya medyo dumidilim na. So, kailangan na talaga nating ilawan yan para lumiwanag ang buhay by Meralco. Kaso taas ng bill ngayon parang hindi liliwanag ang buhay Meralco, doble-doble talaga yung nyo ng bill.
Mga demonyo kayo, ha? So, isa din pala dito mga sesong na update namin is ayan na, paggapangan na, nalagyan na din nila ng electrical dito kasi ito is parang dirty kitchen namin. So, ayun, syempre kailangan ng mga sakit-sakit dyan kasi nandito ang mga range hood, ang cooktop, kasi mga seswang, pinag-iisipan namin kung ipapagas type ba namin or kuryente. Ganon. So, comment down below mga sesong kung ano magandang ipalagay dito, ipa-gas type ba siya or di kuryente. Dagdag na naman yung sabil. Masaya na naman ang mga taga-Meralco niyan. Diba? So, syempre, andito yung ating car part. Ayan, ang dami. Oh, may mga stocks pa sila dito ng mga natural stones. Tas yung ibang mga materyales. So, ayan, dyan muna nakalagay. Wala, tignan mo. Oh, lakas ng tulo dun. Hold on. Ano yan siya? Downspout? Oh, downspout yan. Pero so far wala pa naman kami nakikitang may mga tulo. 'Di ba? Kasi hindi ba naman malakas ang ulan. Pag lumakas na yan siya, tignan natin. Punta tayo dito. 'Di ba mga sis? Ayan, onti na lang. Malapit na matapos. Onting kembot na lang. Yung kembot pang ganon. Ganon. Tapos yung labas natin, ayan. Oh, wala pang gumagawa kasi umuulan. More on sa loob sila ngayon. So, pinapatag na ang ating, dito, walkway. Ayun, o, diba? At ang may mga paposte-poste na tayo dyan para sa ating mga bako. Diba? So, madali na lang yan siya. Umulan kasi mga sesong. Kasi iyan yung isa sa inaano natin. Kaya, diba? Ganun na lang tayo ma-stress kasi ayaw nating umabot ng rainy seasons. Pero, wala tayong magagawa kasi naabutan na tayo ng rainy seasons. Pero ang importante, meron na siyang bubong. Sa loob na sila gumagawa. So, basta matapos nila yan at ma-turn over ng maayos sa atin is okay na, diba? Ito naman tayo mga seswang sa natin. Anong tawag dito? Lanay? Ayan, yung lanay area natin, napapatag na nila yung dito, flooring. Ayan, diba? Kasi nung nakaraan may mga bundok-bundok pa tong mga dahon-dahon. Mga lupa. Pero ngayon is napapatag na nila. Pati yung gilid actually ng ating pool is inuumpisahan na nila kasi malapit na matapos din ng ating pool. Actually, tapos na yung pool. Meron lang ginagawa na importante. Iyan yung isa sa kailangan gawin eh. So, kaya na-excite mga seswang. May bubong ba ito? Yung lanay? Hindi na. Okay. Lalagyan pa lang. Kasi, tignan mo, kagaya ng ganitong ulan, nauulanan yung pool, tapos nauulanan din yung lanay. Ay, kapag naliligo ka sa pool, nauulanan ka din. Oh. Para kang nasa bagyo niyan talaga. Oy. Bagyo na din. Parang may dumadating pong yan, bagong materials. Bago atang materials yan mga sesong. So, ayun mga sesong, nakaka-excite ang mga kaganapan dito sa aming dream house kasi unti-unti na talaga siyang natatapos na ikakabit na yung mga glass namin dito, mga pabintana, tapos yung mga bakod namin sa labas, napormahan na nila, natayuan na nila ng mga poste, more on design na lang yan, tapos semento. So, since hindi sila makagawa sa labas dahil umuulan, sa loob sila gumagawa at ang ginagawa nila ngayon is yung palibot ng aming pool kasi kailangan na din nilang i-finalize yun kasi patapos na rin yung aming pool eh. So, kailangan maiayos na rin yun, pati yung aming lanay area, inuumpisahan na din nila. So, ayan talaga ang isa sa kalaban natin, ang ulan. Kalaban kapag gumagawa. Pero magandang din siya kasi malalaman natin kung merong tumutulo or wala. So, ayan mga seswang, it's been a year. Ay, mag-1 year na mga seswang itong aming dream house na ginagawa. Kaya, alam mo yun, parang kailan lang nung nabili namin itong lupa and nangangarap kami na magpatayo ng aming dream house. But, ito yung binigay ni Lord. Unti-unti na siya natatapos and nabubuo. Diba, naabutan ng ulan pero wala, ganun talaga yan. Part yan. And isa yan sa ni Lord. Blessing. Sabihin na lang natin na blessing siya. Binibless na yung bahay natin. Diba? So, ayan. Sobrang nakakatuwa kung saan kami nanggaling and andito na kami ngayon sa pinapangarap namin. Diba, grabe yung mga struggles namin before.
mga pagsubok na nadaanan namin, talagang masasabi namin na worth it lahat ng hirap yon. Dahil eto na siya ngayon, nakikita na namin yung bunga ng pinaghirapan namin, bunga ng paghihirap namin, bunga ng pagsisipag at puyat namin mag-asawa. So, ayun, sobrang thankful kay Lord sa lahat ng blessings. Thankful din sa inyong mga seswang na laging sumusupport at nagmamahal, nanonood ng vlogs namin. And sa aming mga family and friends, maraming salamat sa inyo. Grabe, syempre hindi naman namin to magagawa kung hindi dahil sa inyo. Hindi namin to ma-achieve kung hindi dahil sa support nyo sa aming mga vlogs, sa pag-support nyo sa aming mga business, sa JK Samgipsal and Cafe Mo. So sa aming mga franchisee din, maraming salamat po sa pagmamahal at pagtitiwala. And syempre kay Kuya Lloyd, maraming salamat Kuya Lloyd. And I hope na sana proud ka sa lahat ng mga na-achieve naming mga anak mo. And ayun, tinupad namin talaga na may ayos ang aming buhay ng family namin. Kasi isa yan talaga sa turo ni Kuya Lloyd na kailangan mag-ipon, kailangan maiahon ang family sa kahirapan, sa sitwasyon namin sa Kaingin na konting ulan lang ay grabe na yung baha, parang hanggang leeg na. Alam niyo ba mga sasong, kapag medyo napapagod ako, medyo nalulungkot ako, nanonood lang ako ng mga old vlogs namin together and nakikita ko doon kung saan kami nag-start, kung ano lang yung namin, kasiyahan namin noon. Parang grabe yung impact sa akin, napapasaya ako. Pero may mga times talaga na more on naiiyak ako kapag binabalikan yung mga lumang vlogs namin together with Kuya Lloyds and yung buo pa kaming mga bakla ng taon. So, ayun, maraming salamat sa inyong mga saswang. Malayo pa, pero malayo na. And onting-onti na lang matatapos na din ito. And syempre, kasama kayo sa journey namin ito. Kaya maraming salamat sa inyong mga saswang. And dito na nga natin i-end ang ating video. And if you like this video, don't forget to like and share and comment down below kung ano pang gusto niyo maging next video natin. And don't forget to subscribe to YouTube channel si Cap Salon. And see you guys in our next video. Bye!